So, hello everyone! Welcome to my channel. Okay guys, ang video natin for today ay magbibigay ako ng second review tungkol sa dalawang product na to. Itong hyaluronic acid at saka itong niacinamide guys. So, dahil nga marami nagre-request na magbigay ako ng honest reviews ko tungkol dito sa mga product na to. Huwag kayong mag-alala guys, magbibigay ako ng honest reviews dahil bilang mga manonood ko, tama ba? Basta yun guys. Bilang mga manonood at sa akin, kailangan kong magbigay ng honest reviews sa inyo. Kailangan kong maging honest sa inyo guys. So, eto na nga, magbibigay ako ng positive at negative sa produktong ito guys. Kaya kung meron mga nag-affiliate, nagbebenta ng mga product na to, o lalong-lalo na sa kung sino man ang may-ari ng product na to guys, magbibigay lang po ako ng honest review. So guys, dalawa kasi to. Itong si hyaluronic acid. Guys, si hyaluronic acid ay for moisturize at saka tighten skin. Ito namang si niacinamide ay for whitening and hydrating. So magkaiba ang ginagawa nila sa balat natin guys. Ito yung nakakapagpaputi. Ito naman ay nakakapag-moisturize ng skin. So guys, magbibigay ako ng review ko tungkol dito. Ayan, kung makikita nyo guys, talagang ginagamit ko siya. Naubos ko na nga siya, diba guys? Kasi guys, ginawa ko na nga tong lotion. Ayan, ginawa ko na siyang lotion. Kung ang concern nyo ay pagpapaputi, huwag nyo pong asahan itong niacinamide pure serum na mapapaputi talaga kayo na 100%. Guys, wala hong ganun. Alam nyo ba, yung iba para lang pumuti, nagpapaturok sila ng mga glutathione, umiinom sila ng kung ano-ano. At hindi agad-agad guys ay pumuputi. Itong mga product na to, pwedeng mapalambot ang inyong skin, pwedeng mapaglow ang inyong skin. Kung tuyot ang inyong mga balat, guys, pwede nitong ma-moisturizing yung mga skin nyo. Pero kung pagpapaputi guys, huwag nyo tong aasahan. Huwag nyo aasahan to sa pagpaputi, baka masaktan lang kayo guys. Asahan nyo lang to sa pag-glow ng skin nyo, pag-moisturizing ng skin nyo, paglambot ng skin nyo. Tsaka pag ginamit nyo pala to guys, medyo sa unang gamit, malagkit siya. Malagkit pa yung paggamit nito guys. Ayan, kasi ako nakita na sa TikTok, na meron siya sinabi tungkol dito. Hindi ko din alam yung bagay na yun guys, pero sinearch ko yun nung makita ko yung video na yun. So guys, ito ay merong ingredients. Sa ingredients nito guys, meron tong methyl paraben. Ayan, may paraben to guys. Papakita ko sa inyo yung video. Ano bang ibig sabihin ng paraben? Ano bang magagawa nito sa mga skin nyo guys? So, ito yung video. Why you should avoid products with parabens if you're using microneedling tools. Here is the book, Dermal Needling from Dr. Lance Satterfield. This is what he says about parabens. Recent studies have now confirmed that parabens may accelerate cell growth in pre-existing breast cancer ladies. You do not want to use products with parabens, neither after microneedling, neither before or without microneedling. You're risking your health. Book from a Dr. Lance Satterfield. Check out all your skincare products. And if this has parabens, methyl paraben, propyl paraben, butyl paraben, all of those, ditch and throw away those skincare products. They're toxic to you. You're welcome. So guys, yun yung ibig sabihin ng paraben, kung gaano ka sa skin natin. Lahat ng mga gagamitin yung product, tignan nyo ang ingredients guys, kung makakasama ba sa skin nyo, kung ano magiging dulot nun sa paggamit ninyo. Nagmo-moisturizing nga kayo guys, paano naman yung ating health? Paano naman yung health natin, diba guys? Napakaganda ng product na to. Kung para sa pag-moisturizing, kung gusto nyong mag-moisturizing, napakaganda nito guys. Pwede to sa mga dry skin. Pero katulad nga ng sinabi ko, ulit-ulit na naman. Sa pagpapaputi, huwag nyo masyadong asahan to guys, kasi hindi naman talaga to yung talagang isang gamitan mo nito, puputi ka na agad. Try mo pa rin ng dalawa, hindi rin agad-agad ang pagpapaputi guys. So, yun. Sabi ko nga sa inyo, napakadami nagpapaturok para lang pumuti. So, asahan nyo na lang tong product na to para sa pag-moisturizing, paglambot ng inyong skin. Ihalo nyo sa mga lotion nyo, kasi sabi, pwede raw tong ihalo sa mga lotion.
So, ayan guys, pwede daw tong ihalo sa mga lotion niyo. Sa una to malagkit, pero habang tumatagal nawawala naman yung lagkit niya guys kasi parang sinisip-sip nung skin nyo yung product na to guys, yung laman ng product. So, ayan guys, kung gusto nyo lang mag-moisturizing, mawala yung ano nyo, dry ng balat nyo, gamitin nyo to. Pero, so guys, meron palang nagtanong sa akin na isa, kapag tinigil nyo po ba ang paggamit nito, babalik na rin po ba sa dati yung aking skin? Magiging dry na uli ang skin ko? Yes po. Kapag tinigil nyo tong dalawang product na to, babalik na uli sa pagkatuyot, dry skin ng inyong mga balat guys. Ayun. Yun lang, sana nakatulong tong video na to. Maraming salamat po. Kung merong mga ipare-review kayo guys, mag-comment na kayo dyan, ire-reviews natin yung mga product na yun. Kasi ako hindi ko din alam kung ano ba yung mga trending na product ngayon talaga guys. So yun, maraming salamat. Bilang kapalit ng inyong panunod sa akin, magbibigay ako ng reviews kahit sino pang magalit. Totoong reviews guys. So yun lang, thank you!